sa ating channel, Tess de la Cruz. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at bago dito sa aking vlog, please subscribe sa aking channel. Pakiclick ang bell button para ma-notify kayo palagi pag may bago akong upload. Ngayon Sunday, at bumalik ako ngayong hapon dito sa garden para may upload tayo. Kasi every week nag-upload po ako ng aking video. Gusto ko lang pong pakita sa inyo yung mga halaman ko na nandito sa aking garden na nakakaayos ko lang nakaraang linggo. Yung mga halaman ko nasa water dati ay tinapon ko na kasi napabayaan ko na sila. So nagpalit ako ng mga halaman na mga nasa tubig ngayon. Kaya yung aking begonia na nagpropa ako ng begonia, nakadalawa na ako at magkaiba sila ng soil. Papakita ko sa inyo yun mamaya. Kaya tara guys, papakita ko na sa inyo yung mga halaman ko na nasa tubig. Dito sa aking table, medyo makalat kasi nagtanim na ako nung nakaraan. Minsan kasi pag naisipan ko magtanim, magtatanim talaga ako. Ito yung halaman natin na nasa tubig na isa. Basket plant ang tawag dito at variegated to. Ito yung galing kay Sis Jel dati. At may babies na siya kaya kinat ko na siya dito. Nilagay ko na dito. Meron din akong isang klase nito. Siya, hindi siya variegated. Ayan. Dalawa yung nakalagay dito. Dalawa or tatlo. Ayan, dito. Ayan yung mga plants ko na medyo nagdidilaw-dilaw nga. Ayan. Alisin na natin yung mga yellow na philodendron yata ito. Kung di ako nagkakamali. Hindi na kasi ako masyadong maalam sa ID guys. Ayan. Comment down below kung tama po ako. At kung ito ay philodendron nga ba. Gusto ko magpropa nito kasi maganda to. Ito kasi mother plant niya. Oh, medyo nagiging leggy na siya. Kaya binawasan ko na at baka mamatay pa sila. Dito ko nilagay sa luma naming mug. Medyo mainit pa. Ang sikat na araw nakikita nyo sa hapon. Naiinitan talaga sila. At ito yung aking neon photos na nakalagay sa garapon. Itong photos na to, silver satin photos. Kundi ako nagkakamali. Ito yung photos ni Ate Gina na tinapis ko yung mga langitim kasi nasunog. Ito yung golden photos niya. Merong nagkasuwi na siya, yun yung kinat ko kasi nasusunog lang dun sa pinaglalagyan niya. Kaya ayun, paparami ako nito. Ito yan, ayan. Ito yung pinaka-last na niya, dahon. Syngonium. Maganda kulay nito pag naaarawan. Maganda yan, kulay pink. Ang kulay niya. Nakalagay lang din sila sa mga lalagyan ng mga garapon. Kaya wag niyo itatapon yung mga ganyan. Tapos ito din, malaking syngonium. Nakalagay naman siya sa lumang inuminan. Sa lumang lalagyan ng tubig. Syngonium din siya. At nakalagay siya sa mug. Sa taas, itong Orlando philodendron. Ayan, ang ganda, diba? Paparamihin ko to at bala ko maglagay ako sa hanging plant, maging hanging pot nito. Tapos itong burley marks na mabait. Tapos may mga enjoy. Kasi mga naputo lang yan na di inaasahan. Ito yung bigay sa akin ni Ate. Philodendron din yata to. Pero hindi ako sure kung ano yung exact na name niya. Bala ko putulin na din to para ilagay sa tubig. Para mapadami ko pa sila. Ito yung ating begonia na ayan. Nabili ko lang yan dati sa Abulalas. Malapit dito sa amin. At napakabait ng alagaan. Sa lahat ng begonia na naalagaan ko, ito yata yung pinakamabait. Ilan lang naman yung mga inalagaan ko pero ito, mabait talaga siya. Basta lagi mo siyang didiligan. Tapos, nakita ko kasi dito, ang pinagtaniman nito is yung ipa. Ipa, kung makita nyo, ipa yan. Kaya madaling matuyo. Hindi nyo lang makita at bulok na yung ipa niya. Ayan. Ipa yung pinagtataniman niya. Ilagyan ko siya ng ganito para pagka nagdidilig ako, may natitirang tubig doon. Nagpropagate ako niya, nagtry ako sa ipa lang at naging okay naman sila. Ang begonia na propagate ko ng isang araw, okay naman na siya hindi na siya malata. Yun may ipa tapos may lupa na din yan. Tapos nilagyan ko lang vermicast. Medyo okay na siya kasi dati malungkot yung dahon niya. Ngayon mga nakatayo na ang dahon kaya tingin ko okay na siya. Ito naman yung unang-una kong napropa. Sa ipa ko lang talaga siya nilagay tapos nilagyan ko lang ng vermicast.
Ayan, nagkakaroon na naman siya ng bagong dahon. Natanggalan siya ng dahon kapag hindi ko siya nadidiligan. Kasi talagang natutuyo. At minsan kasi, hindi talaga ako nakakapagdilig. Tulad ngayon, ang gaan-gaan niya. Kasi nga, ipa yung pinagtataniman niya, kaya napakagaan lang. Pero ayan, oh, ang ganda ng dahon niya. 1, 2, 3, 4, 5. May pang-5 dahon. Oh. Cute ng dahon na maliit. Katabi ng mga halaman na nandiyan. Guys, at ito yung pinagputulan ko ng mayana ko. May bago na silang tumutubong mga dahon. Ito pa. Ayan. Nagpaparami ulit ako ng mayana. Dendron Brazil ko ay gusto ko din mag-propagate. Gusto kong pumutol ngayon sa kanya. Kaya kukuha ko ng 2 tangkay dito para ma-propagate ko. Guys, nakita nyo ba tong nandito? Nakakailang bulaklak na yan, guys. Kaya sabi nga ni Ate Pe talaga, wag daw tatanggalin yung pinaglagyan ng bulaklak kasi kapag daw tinanggal mo, sayang naman daw kasi doon din siya nagbubulaklak ulit. Ayan o, nagbulaklak ulit siya. Kapag napansin ko dito, kapag kagabi, doon siya bumubuka at mabango talaga siya. Kuha lang nga tayo dito sa likod ko ng Philodendron Brazil. Ito. Tapos aalisin natin yung isang peraso lang pala dito sa mga dahon para yun yung magkakaroon ng ugat. Ayan. At kuha din ako ng Philodendron Orlando. Tara guys, ito tayo sa kanila. So guys, nakakuha na tayo ng 2 peraso ng Orlando. So tatanggalin natin din yung dahon na malapit dito. Ang lalaki na ng mga aerial roots niya. Oh. At antitigas na. Talagang di na maganda. Kasi wala silang ginagapangan dun. So tanggalin na lang natin yung mga dry na aerial roots. Pwede na natin ilagay ito sa tubig. Tapos natin na mycans. Ang ganda-ganda ng kulay niya. Ang ganda ng kulay. Nagiging green na, parang silvery na, nagiging kulay red. Maroon, ganun. Lagay din natin siya dito sa tubig na isa. At aalisan ko na ng mga dahon ko. Patulin ko tong kaplasa. Ay, nasira. Bawas ulit tayo. Pagsasama-samahin ko na lang. Ito, ilalagay na natin dito. Kapag nasisinaga ng araw, ang ganda. Ayan, itatabi na lang din natin siya dito. Ilagay na yung mga halaman na nandito sa ating table. Yan, kung makita nyo, okay naman yung table ngayon. Puro halaman lang yung nakalagay. Meron din mga nakatanim sa lupa at sa tubig. Magkakaroon ako ng bisita sa Monday, bukas yun. At bukas abangan nyo kung sino yung magiging bisita ko dito sa bahay. Pinagpaalam ko na yung kay daddy, kaya alam niya. Kasi hindi ako basta makapagpaano ng bisita pag walang approval ni Papa. Bukas dadating siya kasama si Mamita Gina. Abangan nyo yun sa vlog ko, sa susunod na vlog. Baka next vlog ko na lang yun ilagay. Or isama ko dito sa vlog na to. At ayun guys, at ako'y mag-aayos na kasi alam niyo naman, baka pumanik dito yung bisita kasama ni Ate Gina, kaya dapat kahit paano, pag ganon, dapat ready. Siyempre, maayos man lang yung garden natin pagpanik niya dito sa garden. And gusto kong magwalis-walis at ayusin yung mga halaman dito sa garden para maaliwalas at saka hindi makalatignan, para pag dumaan yung mga bisita, maayos lang yung mga halaman sa gilid kasi nga wala na tayong patungan, so nasa baba lang talaga sila ng mga bubong, kaya ayusin natin yun. Ayun. Gusto nyo, samahan nyo ako ngayon ayusin yun kahit konti. Magwawalis-walis ako dito guys.
At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Ito yung isa sa nagawa ko sa nilagay ko sa tubig. Pwede nyo pang ipang display sa loob ng bahay at pag nagka-roots na siya, tsaka nyo na siya itanim para sure na mabubuhay. Ganun po talaga yung mga ganitong halaman. Mas maganda na lagay muna sa tubig at tsaka ilagay sa soil. Ayun, hanggang dito na lang po at magpapaalam na ako. Always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye-bye!